sabi mo kanina, hindi naman nagbabago yung mga binanggit nilang pangalan, andun pa rin yung iba pang senador, hindi lang nabanggit kahapon, pero nananatili doon sa kanilang affidavit. Ang tanong ko, meron pa bang hindi nababanggit? Baka kasi habang nagsasalita sila, habang may hearing, may nadadagdag, may nadadagdag, may nadadagdag, may nababawas. Meron pa bang hindi nababanggit na tumanggap din o nabigyan din ng mali-malitang pera? Yung kanilang affidavit, yun na yung kabuuan ng kanilang sinasabi. Ang pinupunto lang doon, kunyari nagsabi sila, no, nag-deliver kami kay Martin Romualdez ng ganitong beses. So, hindi lang to na i-detalye kung saan sila nag-deliver ng mga buwan na to. Pero nabanggit ng kaunti yun eh. Sabi no 2024, nandun kami sa 42 McKinley. Pero dahil nung pinagawa yun, inilipat namin sa Nara, sa Tamarin, parang ito yung mga binabanggit nila. So, wala namang madadagdag. Kumbaga, ang sinasabi lang is yung kabuuang kwento. Tapos pangalawa, siyempre yung kay Mark Tiksay at saka yung kay... Ang importante doon sa hearing, no? Si Paul Estrada, si Mark Tiksay, ito yung mga mapatawag. Kasi itong dalawang to, hindi lamang yung delivery ng pera, kung hindi saan ang source ng pera. Tama. Kung sino yung contractor na nag-deliver doon sa Valle Verde. Yung modus operandi, Jerry, kailangan mailinaw din nila ng gusto. Kasi ang baksakan ng pera sa Valle Verde, doon binabalot, doon minamaleta. Mula doon, dadalhin sa bahay ni Saldico sa Horizon, sa may BGC. Pagkatapos, pag dinala doon, ibababa. Doon na yung mag-delivery kung kanino man delivery. Pero karamihan, kay Speaker Martin Romualdez. So, itong mga koneksyon na to, kailangan makita doon sa Valle Verde, nung nag-deliver ng pera, kanino galing yan? Sino nagpadala niyan? Kasi hindi lang tingin kong kontrata ng flood control. Maraming sinasabi sa si Saldi, nung nagkakausap pa kami, sabi niya, nako, yung mga road safety devices at saka yung road netting, mas malaki pa ang kickback o porsentuhan dyan sa mga ginagawang proyektong yan.